Isang umaga ng Disyembre nang maglayag ang Vapor Tabo patungo sa lalawigan ng Laguna. Lula nito ang maraming pasahero. Pinamahalan ito ng mga reverendos at mga ilustrissimos. Ang Vapor Tabo ay tanawin ng magkaibang mundo ng kahirapan at ng kapangyarihan. Sa itaas ng kopyerta, ang mapamitas na si Doña Victorina naghahanap ng kanyang tumakas na asawa. Ay, Diyos mio, ano ba yan? Kay Kupa demandang ko ng vapor na ito. Nabalsa, kasalanan ito ng mga maliit na barko sa gabal sa daan. Mga pesteng Indio, estupido, dito pa nila nagawang maligo at maglaba. Mga insufribles. Asa na bang aking abanigo? Init-init, at ang amoy nakakasuka. Kapitan, at tila pagawang takbo ng vapor na ito, wala na bang mabibilis ang makina? Mababa po kasi ang ilog, Senyoran. Ay naku, masyado kasing maraming palikot-likot ang ilog ng Pasig na siyang nagpapabagal ng ating sinasakyan. Wala naman na kasing maayos na ilog dito sa Pilipinas. Wala na tayong magagawa dyan, Senyora. Madali lamang iyan. Hindi ko mabatid kung bakit tila'y walang nakaisip neto. Dapat ito simulan sa pag-uukay ng tuwid na kanal. Mula sa bunganga ng Ilog Pasig hanggang sa lagusan nito sa Maynila. Ang tuwid na kanal nito'y ang magsisilbing ilog at ang nakuhang lupa dito ay itatampak sa luma. Hindi ka na nagsayang ng lupa na paikli pa ang oras ng paglalakbay. At saan naman tayo kukunin sa lapit pang pagawa ito? Hindi na dapat problemahin pa iyan. Nariyan naman ang Indio at bilanggo. Isipin mo na lamang ang piramide sa Ehipto sa lawa ng Moris na gumamit ng mga bilanggo sa pilitang paggawa ng mga babae, lalaki, matatanda at bata, maging ang pagkain at gamit ay sa kanila rin. Nakatitiyak akong mas makatitipid ang pamahalaan kung gagawin ito. Ngunit ang panukalang iyan ay magdudulot sa kaguluhan. Kaguluhan? Nag-aklas ba ang mga bilanggo ng Ehipto? Ngunit, senyor, hindi naman sila tulad ng mga tig-Ehipto at mga Hudyo. Ang mga taong ito'y minsan na nagpagsik noong pinagbuhat sila ng troso para sa paggawa ng barko. Lumipas na ang panahong iyon, Padre Sibila. Ang bansang ito'y hindi maghihimagsik kahit paggawan mo pa ng mabigat na gawain o patawan ng mataas na buwis. Hindi ba't nabanggit mo sa akin, Padre Salvi, ang bahay pagamutan sa Los Baños? Hindi ba't dahil sa salitang paggawa sa taong bayan sa pamumuno ng isang reliyoso at mando ng latigo? Ngunit nag-aklas ba ang bayan? Ang nasabi na ay nasabi na. Kaya't wag na po kayong bumulong pa riyan, Padre Camora. Ano pa ang silbi ng mga katulad yung praile kung maghihimagsik lamang ang bayan? Amerikano mula to. Isang Indiong Ingles, yumaman sa pagbebenta ng alahas, walang utang na loob. Bago ang anuman, may nais akong ipanukala sa inyo para sa ikalilinis at ikabubuti ng ilog na ito. Nakakita na ba kayo ng pato? Alam niyo ba kinakain nila? Ano naman ang kinalaman nito sa iyong proyekto? Pagpapaalagain ko ng pato ang lahat ng mga naninirahan sa baybayin ng lawa. At makikita nyo na papalalimin ng ilog ng mga pato sa pamamagitan ng pagkain at paghuli sa mga suso. Askeroso! Nakakasuklam! Nakakadiri! Masyadong madumi ang paglalaga ng mga pato. Sa ilalim ng kupyerta, makikitang malapit sa daong ay ang dalawang estudyante na iginagalang ng lahat. Sina Basilio at Isaganin na nakikipagtalo kay Kapitan Basilio. Mga matatanda, sa gabal agad nakikita, hindi makitang magandang idinudulot. Basilio, kamusta ang tiyan? Ako hindi napunta poon sapagkat walang nabili ng alahas. Di kami nabili ng alahas sapagkat hindi naman ito kailangan. At idagdag niyo pa na ang tubig ay pagka pinainit ay nagiging dagat na nagsisira ng mundo. Magaling na tugon. Ngunit kung yun ay makapagtagpo ng makina, mabuti pa't inumin ko na lamang ang aking serbesa.
Ginoo, kayo ko ay pinapatawag ni Padre Valentino. Isagon, huwag ka nang umakyat pa ng itaas ng kubyerta at baka matanong ka ni Doña Victoria. Opo, Padre. Sa itaas ng kupyerta, napalitan ang mga pagtatalo ng kasiyahang dulot ng mga magagandang tanawin na kanilang dinadaanan. Samantalang si Padre Sibayla ay walang tigil sa pagdaing. Masama panahon! Masama panahon! Huwag niyo naman pong sabihin iyan. Hindi ba't naisasagawa niyo ng maayos ang inyong mga gawain sa Hong Kong? Napakalakas pa nga ho ng inyong negosyo roon. Tingnan nyo, hindi nga naman nakikita mga gastusin namin. Pero ang mga naupahan sa aming mga biyernes ay nagsisimula na magreklamo. Tama ng padaing ninyo o hindi ay mananakis ako. Nagsisimula dumay mga Indios tungkol sa binabayan nilang buwis sa simbahan. Nais silang banggitin ko ang tinakdang kalada ng Arsobispo upang hindi na tumaas ang mga presyo ng bilihin. Saan ka ba nanggaling? Sayang at hindi mo nasaksihan ng magagandang tanaw. Marami na akong nakitang tanaw. Tanging mga alamat na lamang ang makukuha para sa akin. Mga alamat baka mo. Mayaman ang ilog Pasig yan. Kung totoosin ay meron nga silang alamat. Ang alamat na batong buhay. Magmula noon ay tinahan na ito ng mga tulisan at tinahawangan ng mga bangkang nadaan. Mayroon pang isang alamat. Ito ang alamat ni Doña Jeronimo. Ilang taon na ang lumipas at nakalimutan na ng mga ito si Doña Jeronimo. Aba, isang magandang alamat iyan. Gagawan ko yan ng isang artikulo. Padre Salvi, ano ang iyong masasabi sa alamat? Hindi ba't mas magiging maganda ang katayuan ng isang babae kung ititira ng pari ito sa kumbento kaysa sa yungip katulad na lamang sa Santa Clara? Hindi maginoo ang pagdala ng isang babae sa yungip. Mas maganda kung dadalhin siya sa kumbento, hindi ba, Padre? Hindi pa maaaring husgahan ang sinabi ng Santismo. Ngunit, alamat na rin ang ating pinag-uusapan, kaya't hindi natin dapat kalimutan ang himala ni San Nicolas. Sige, kwento. Tignan niyon, napakalaking halimaw. Napakagandang alamat. Magandang gamiting batayan para sa aking artikulo. Baka sa ang parte ng lawang ito namatay ang nangangalang Guevara? Si Navarra? Ibarra! Nasaan ang bangkay niya? Kasama ng kanyang ama. Dahil para silang pilbustero at rebelde, hindi ba Padre Salvi? Ayos lang ho ba kayo, Senyor Simon? Akala ko ho ba kayo ay isang veteranong manlalakbay? Ngunit bakit tila nahihilo kayo sa ganitong lawa na para lamang patak ng isang tubig? Sa sandali ng paglalakbay ng Paportapo, naroon naman ang angkan ni Kabesang Tales sa gitna ng kanilang pakikibaka sa kasawian ng angkan. Si Kabesang Tales ay ang anak ng matandang mangangahoy na si Tandang Selo na siyang umampon sa batang si Basilio. Naghawan ng gubat si Tales na sa kanyang pagtatanong ay walang nagmamay-ari. Sa panahon ng pagpubungkal ng lupang iyon, namatay ang kanyang asawa at ang dalagang si Lucia. Ate! Nang wala nang namatay sa kanyang angkan, ay inakala niyang pinatawad na siya at napayapa na ang galit ng mga lamang lupa. Tay, nang dahil sa aking pagsisikap ay malapit na rin tayong umunlad at maabot ang ating mga pinapangarap. Sayang nga lang at wala na ang aking mag-ina upang masaksiyan ito. Hais, huwag mo na masyadong isipin pa ang pasakit ang nakaraan. Isipin mo na lamang andito kami ni Tano at ni Kugi para sa iyo. Kung nais mo ipagtuloy ang pamumuhay mo dito, ay nararapat na magbayad ng buwis bilang upa sa aming lupain. Pumayag si Tales dahil hindi siya marunong ng Kastila. Ayaw niyang magbayad sa abogado at lalong ayaw niyang matulad sa palayok na pumangga sa kaldero. Taon-taon ay tumataas ang buwis at di nagkulang sa pagpayo si Tata Selo. Sumusobra na talaga ang mga priling iyan. Tinaasan naman nila ang aking buwis. Mula sa 30 ay ginawang 50 piso. Pasensyaan mo na lamang sila. Dahil kung kakalabanin mo sila sa korte, ay malaki ang magagastos mo. Isipin mo na lamang na natalo ka sa sukay o di ka nagulo ng buhaya. Ipagpalagay mo ng malaking buhaya ito. Ngunit dumating ang taon na iyon
tila ang pangakong pag-aaral kay Huli ay tuluyan ng napako. Paano po ako makapag-aral sa Maynila? Hayaan mo. At sa susunod na taon, makakapag-aral ka din sa Maynila katulad na lamang ng iba at ang iyong kasintahan. Nahirang siya na maging kabesa. Tungkulin niyang maging taga-kolekta ng buwis ng mga taga-barangay, lalong lumaki ang kanyang binabayarang buwis sa korporasyon hanggang siya'y tumutol na tila kalderong nakikipagbanggaan sa kawaling bakal. Hindi maaari. Kailangan gumawa ako ng paraan. Hindi sapat na magkamot lang ako ng ulo. Ngunit paano ko babayaran ang 200 piso na hiningi nila sa akin? Anak, gaya ng sinabi ko sa iyo noon, magpasensya ka hanggat kaya mo at huwag kang susuko ng basta-basta. Pero itay, masyado silang abusado. Kukunin niya lahat ng meron tayo kapag hindi ako nakapagbayad. At ayoko masayang lang ang pinaghirapan natin sa loob ng ilang taon. Anak, ano ba ang balak mong gawin? Magre-rebelde ako! Hindi ako magbayad ng kahit 1 sentimo! Walang maipakitang katibayan ang korporasyon na pag-aari nila ang lupain. Ngunit hindi pinanigan ng hukom at ang iba pang pinuno ng bayan si Cabezang Tales. Kahit alam nilang walang karapatan ang korporasyon na may mag-ari ng lupain. Kinausap siya ng gobernador ngunit iisa lamang ang kabuuan ng kanyang tugon. Ibibigay ko ang lupain ito sa taong magdidali ng dugo, kagaya ng aking asawa at anak. Punot na magkakawal, hindi ginawa ni Cabezang Tales na magbayad ng kapalit dahil siya'y nagbabayad sa abogado. Ito'y pananaw niyang maibabalik niya ang anak niya kung siya'y mananalo sa usapin sa lupa. Pinatutubos sa kanyang pamilya si Cabezang Tales sa loob ng 2 araw, kundi ay pupugutan ito ng ulo. Ano na po gagawin natin? Nanganakit na si Itay. Saan natin kumakalipin ang talaga? Hindi, Apo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Pwede tayong humingi ng tulong sa gobernador senior. At isan lang ang ating mga ari-arian. Lakasan mo ang iyong loob at maniwala ka. Maliligtas din ang iyong ama. Gabi na nang dumating si Basilio sa San Diego. Doon ay inilalakad ang prosesyon ng bisperas ng Pasko. Subalit, nabalam ang kanyang paglalakbay nang dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Buenas tardes, Senyor Basilio. Tuloy ho kayo. Ito na ho ang inom ninyo, Senyor. Nang makarating si Basilio sa bahay ni Kapitan Tiago, naikwento ng mga utusan ang tungkol sa mga namatay na kalabaw at mga katulong na napiit. Wala po ba kayong ibang balita galing sa sagpong? Hayes, nabalitaan niyo ho ba na dinukot na ng tulisan si Cabezang Tales? Oh, kaawawa naman ang kanilang sinapit. Eh si Huli, kamusta po siya? Matatanaw si Basilio na tila hindi mapalagay. Umiiwas siya sa mga taong nadadaanan niya at palihim na nagtungo sa isang gubat. Ina, kamusta na Ina? Tayo muling nagkita, miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang nauuna,
isa sa labisan yung nagawa mo na pahinga mo na ako na. Ilang buwan na lang ay magiging ganap na manggagamot na ako. Aatasan ako magtalumpati at ako'y kanilang hahangaan at mapapabilang na din sa lipunan. Pagkatapos nito ay babalik ako sa bayan at doon ay papakasalan ko si Huli. Paalam, ako minamahal na inay. Pabalik na si Basilio sa bayan ng nakabanaag siya ng liwanag sa loob ng gubat at nakarinig ng yabag. Anong ginagawa ng mag-aalahas na si Senyor Simon dito sa libingan ng aking ina? Hindi maaari. Siya ang tumulong sa paglilibing sa aking ina at pagsunog doon sa lalaking doon din namatay. Maaari po ba ako yung tulong sa'yo? Sino ako sa iyong palagay? Ikaw po ay isang tao na nagbigay ng bahagi sa buhay ko. Ngunit inakala ng mga tao na yumao ka na. Sapagkat batid ko na babalik ka upang panagutin ang mga nagbibigay ng kasipahiyuan sa iyong buhay. Basilio, ikay naghahawak ng lihim ng mga pagpapangalit sa amin at natuklasan mo pa ang isa na kung mabubunyag ito ay kasisira sa aking mga binabanak. Pinaputok ko na sana ang baril upang hindi mo mabulong ninuman ang aking katauhan. Tiyak ang pagbibintangan nila ay mga tulisan. Katulad ko, Basilio, ay may dapat kang isingilin sa lipunan sapagkat pinaslang ito ang iyong kapatid at ang sinapit ng iyong ina. Kapwa tayong uhaw sa katarungan. Sa halip na wasakin natin ang isa't isa, dapat tayong magkaisa at magtulungan. Hindi ka nagkakamali sa iyong winika. Ako nga si Ibarra, 13 taon na nakalipas, na nag-alay ng buhay ang aking kaibigan upang mailigtas ako. Ako ay mapalad na nabuhay at naglakbay ako sa ibang bansa upang ikutin ang buong daigdig. Naipon ako ng kayamanan upang maisagawa ang matagal ko ng binabalak. Nagbalik ako bilang isang mag-aalas upang pabagsakin ang pamahalaang marumi. Magdanak man ito ng dugo. Nakapanlulumo ang kalagayan ng mga kabataan na masigasig na nakikipaglaban sa kanilang karapatan at nagbabalak magtayo ng kapaaralan ng wikang Kastila at humihing gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas at bigyan ng pantay na karapatan. Bakit kayo mihiling ng kapahintulutan na matuto ng wikang Kastila sa halip na mahalin ang ating sariling wika? Hindi dapat hingiin ang bagay na ayaw ibigay. Ang paghiling nito ay isang kamatayan at pag-iba nito sa sariling pagkakakilanlan. Subalit, kaya namin ito hinihiling ay upang mapakinggan tayo ng mga Kastila at pagbuklod-buklod ang mga mamamayan sa umuugit na pamahalaan. Iyan ay isang kasinungalingan. Hindi kailanman ito magiging wikang pambansa. Aanhin natin ang wikang ito. Itatago lamang ng mga huwad ng wikang ito ang ating karapatan, ang ating pagkatao. Ilang beses ko na nagtangka at kausapin si Macaraig at mga kabataan na may marupdop na damdamin na magkaroon ng akademya ng wikang Kastila. Subalit nangangamba ako na baka hindi nila ako lubos na maunawaan at akalain na nasisiraan na ako ng bait. Basilio, kailangan kita sa aking mga plano. Hindi natin kailangan ang mga Kastila para sa pag-unlad ng ating sariling bansa. Yan ang dahilan kung bakit hindi kita pinaslang, sapagkat naniniwala ako na isa ka ding kakaanib. Labis ako nagpapasalamat sa hindi mo pagpaslang sa akin at sa buong puso mong pagtatapat sa akin ng inyong mga plano. Ngunit wala sa aking mga kamay ang solusyon na inyong hinahanap. Hindi ako isang politiko. Kung isa man ako sa lumagda sa kahilingan ukol sa paaralan, dahil inakala ko na iyon ang makabubuti. Mas matimbang pa ba ang depektong pisikal kaysa kabulokang moral? Kaya dapat tayo magkaisa para sa pagbabago.
Ang bawat tao ay may ambag sa lipunan, kaya't pinili ko ang agham ng medisina para maglingkod sa bayan. Hindi kailangan ng tao ang agham sa kasalukuyang kalagayan ay hindi makapaggagamot ng mahusay sapagkat ang sakit ng bayan ang siyang nangangailangan ng kagamutan. Ang agham ang magiging tulay sa pagkakaroon ng pagunlad tungo sa tagumpay. Kabay din ito sa paglalakbay. Saligan ito na matuwid upang burahin ang kaisamang may kolonya at may inang Espanya. Kapag isang katarungan na lang ang nananaig sa buong mundo, ang agham ay magtatagumpay at sino mang di magmamahal sa bayan na di nangangarap ng pagsulong at kaunlaran ay babansag ang tagapagpagulo ng katahimikang panlipunan. Walang halaga ang buhay na di nauukol sa isang layuning dakila. Parang isang bato sa linang sa halip maging sangkap sa isang gusali. Napakadali lang sabihin na kailangan natin ng katalinuhan at gamitin na gabay ang agham. Subalit ang katotohanan ay kailangan munang masupil at mawala ang mga nang-aalipin. Ikaw, Basilio, na nagdusa rin katulad ko, ano ang ginagawa mo upang maipaghiganti mo ang iyong bunsong kapatid at ang iyong ina? Sapat na bang dumalaw ka dito taon-taon, tumatangis at alalahanin ang mapait na karanasan sa kamay ng nagpapatakbo ng karunungan? Ano ba ang nais mong gawin ko? Wala sa akin ang paraan upang mapaghiganti ko sila. Wala akong lakas upang makamit ang katarungan. Paano ko sila makapaghiganti kung gayon dudurugin lang naman ako nila? Wala akong mapapala dito sapagkat kailanman ay hindi kayang buhayin ng paghihiganti ang yumawa kong ina at kapatid. Andito ako upang tulungan kang makamit ang katarungan. Hindi mo na maibabalik ang katarungan sa mga inapi ng kapangyarihan. Hayaan na nating maiglip ang pinagkaitan ng kalayaan. Sa halip ay isipin ang kasulukuyan. Ang paghihiganti ay makakatulong sa iba na hindi na magdanas ng gayon ding kasawian. Ang pagpapaumanin ay di laging kabaitan. Ito'y kasalanan kung nagbibigay daan sa pang-aapi. Walang mang-aalipin, kulang magpapaalipin. Basilio, ikaw ay makikipit balikat lamang at isasantabi mo ang karapatan mong panagutin ang mga nagkasala sa iyo. Tandaan mo na palagi silang nagsusubaybay sa iyo. Sila ay laging galit sa iyo. Sila na nga ang nakagawa ng masama. Sila pa ang may ganang magalit sa akin? Iyan ang ipinahiwatig ko sa iyo sapagkat galit sila sa iyong angking karunungan. Maaari ang iyong pag-aaral ay danasin mo din ang aking dinanas. Hindi ko sila pinapakailaman, kaya't hayaan nila akong makagawa at mabuhay. Magmamadaling araw na, naiwan si Simon sa pag-iisip kung napaniwala niya ba si Basilio sa paghihiganti o may balak itong maghiganti, ngunit sadyang malihim lamang. Lalo nitong pinag-alab ang damdamin niyang maghiganti. Maaari ka na magsimula bukas. Huh? Pero hindi po ba Pasko bukas? Bakit? Ayaw mo ba? Kung ayaw mo, ay balik mo na lamang sa akin ang pinahiram kong pera. Pawanin po. Pero hindi naman po sa ganyan. Babalik po ulit ako dito para magsimula. Madilim pa nang magising si Huli. Umaasa siyang gumawa ng himala ang imahen na huwag nang sumikat ang araw at magkaroon ng salapi sa imahen. Subalit, walang kahit anong halaga ng salapi ang nadagdag sa altar, tanging isang liham lamang mula sa tulisan. Nakaramdam ng panlulumo si Huli sapagkat walang naganap na himala at sa mismong araw ng Paskong iyon.
makakadungi sa dalisay ng pagkatao. At walang makakapalit o makakapantay sa'yo sa pwesto. Sinta, pagkatapos ko ng kurso ng medisina, babalik ako at papakasalan kita. Tandaan lang kita, aawitan sinta ko sa pagsapya. Sa tayo'y magkap. Masahimik na ito, ako'y matututong ipagkatiwala sa iyo ang buong ako. Maligayang Pasko po, Carlos Bagyo. Darating mo po ang aking ama. Sabihin niyo po sa kanya na natupad na po ang kanyang pangarap na may pasok ako sa pinakamurang palahinyo dahil marunong po makasila ang aking Panginoon. Huwag kang nilingon, Huli. Kaya mo yan. Huwag kang nilingon. Hindi ko ito kaya. Ang dampang ito ay napakalaga sa akin. Dito na po ang mga masasinaming sandali. Patuloy na pinapaalala nito sa akin na kahit kami ay maralitan, ay puno naman kami ng pagmamahalan. Ano pa ang dinudungaw ko dito? Kung wala naman akong pera at regalo at na may bibigay sa mga bata, mas mabuti na lamang na isarap ko na lamang ito. Maligayang Pasko po, Tata Selo! Ma! Mabilis na lumaganap ang usap-usapan patungkol sa maraming kaganapan na nangyari sa buhay ni Kabesang Tales. Ang iba ay naawa, samantalang ang ilan naman ay nagkibit-balikan lamang. Balitaan mo na ba ang nangyari kay Kabesang Tales? Dapat lang na mahuli siya. Nakakatakot yung tao na yan. Kung anong bagay or amas ang dinadala ng nakakamatan. Alam niyo ba na hindi na daw makapagsalita o pipi na daw si Tandang Selo? Sabi naman ang problema at suliranin na dinadanas nila ngayon. Nakakaawa sila. Anong hinihila-hilata mo dyan, Huli? Bakit hindi ka magkabisado ng mga dasal? Tingnan mo ang babae niyan. Anak yan ay isang makasalanang dinukot ng tulisan. Marahil ay parusa na sa kanila ito ng langit. Kung hindi lang ako nahabag dyan, eh baka kung ano na ang nangyari. Santo Diyos, Santo Fuerte, Santo Immortal. Lebrano Señor de la Peste, ide todo ma... Santisima Huli! Hindi ko batid kung bakit hindi ka pa rin marunong magdasal. Kaya nilulubid ang iyong pamilya sa impyerno. Tontang babae! Sinta, lalo ka nang mahihirapan kung ako lang iisip mo. Minsan lamang ito para hindi ka mahirapan. Para sa ikabubuti mo to. Hayaan mo na lamang ang Basilio na bayaran ng mga utang sa nais ko. Kakayanin ko to.
May nangangako sa'yo, Sita. Nagagawa ko ng paraan para matubos ko. Kung magsama-sama kayong muli ng pamilya mo, hindi ako papayag na matagal pa ang birusan ninyo ni Kabesang. Alam niyo bang si Basilio ay gumagawa ng paraan upang matubos itong si Huli na kanyang kasintahan? Ano? Nabubulit na sa bangin ng pagkakasala ang aking alipin. Sapkat siya'y nais kunin na isang demonyo nagbabalat kayo bilang isang mag-aaral. Yang Basilio na yan ay isang makasalanan. Sa bahay ni Kabesang Tales, pinili ni Simon na makituluyan. Ginoong Tales, alam niyo ba mga pasikot-sikot dito? Nais ko lamang na maglakbay pa dito upang makabenta ng aking mga ala. Oo naman, alam ko ang mga daan dito. Sa tingin mo, sa isang putok ng revolver na ito, kaya ba ako protektahan nito? Malayo ba yung may protection niya? Oo naman! Maliit man ito, ngunit malayo naman itong nararating. Gaya ng mga rifle ng mga tulisan. Mayroon ako ritong isang kahong katulad ng nasa manggagamot na kinatataguan ng buhay at kamatayan ng lason at lunas, at sa pamamagitan ng isang takot nito ay mangyayaring paluhain ang lahat ng mga mamamayan sa Pilipinas. Besang Tales, di ba may isang agnos si Huli na galing kay Maria Clara? Ang agnos na iyon ay nagkakasabla. Agnos? Ang agnos na yun ay maraming pinagdaanan, kagaya namin. Iyon ba ay galing kay Maria Clara? Kay Maria Clara? Binigay niya ito sa isang ketongin na pinagaling ni Basilio. Sa pasasalamat, binigay niya ito kay Basilio at ito ay piniregalo niya kay Huli. Tanda ng pag-ibig niya dito. Babayaran kita ng 500 piso upang bilhin yan. Sige. Hindi! Ibig kong sabihin ay, huwag mo isalayan. Mahalaga yan sa anak mo. Punta ko muna na aking anak upang ibigay alam ito. O siya, dito lang naman ako sa inyong bahay, manunuluyan. Kaya mahihintay ko na ang iyong sagot. Sa paggising ni Simon, ang revolver na dala niya ay wala na sa kanyang tabi at tanging isang liham ang bumungad sa kanya. Ipagpatawad po ninyo na pinagnanakawan ko kayo sa sarili kong tahanan. Sasama ako sa mga tulisan kaya kailangan ko ng sandata kapalit ng revolver ang agtos ng nais niyo. Ipinapayo kong lumihis kayo ng landas sapagkat kung mahuhulog kayo sa aming mga kamay sa paglabas ng aking tahanan, hihingan namin kayo ng malaking tubos. Lubos na gumagalang, Telesforo Juan de Dios. Nahanap ko na ang aking hinahanap. Pinaghahanap ng mga gwardya sibil si Kabesang Tales. Nang hindi ito mahanap, pinakip na lamang nila si Tata Selo. Ang Kapitan General para makipaglaro ng Tresillo sa may bulwagan. Magpatalo tayo at hayaan nating manalo ang Kapitan General ang sa gayon ay magpahintulutan ng Akademya ng Wikang Kastila. Dito nakasalalay ang edukasyon ng Pilipinas. Swerte ko ngayong araw na ito. Lagi akong nanalo. Umalis si Padre Zebaila at pinalitan siya ni Padre Camora. Sa kalagitnaan ng paglalaro ng Tresillo ay nagkainitan si Padre Camora at Padre Irene na siyang inawat ni Padre Zebaila. Upang mabawasan ang tensyon, ay pinagpahinga nila ang isa at niyaya si Simon na maglaro upang pumalit dito.
Simon, lika, manlaro tayo. Brilyante mo ang itaya mo. Kayo, ano naman ang itataya niyo? Kayo, Padre Sibila, ay magbabayad ng salita. Sasabihin ninyo sa akin na tatanggihan ko sa 5 araw ang karalitaan, ang kabaitan o pagsunod. Samantala kayo, Padre Irene, sasabihin niyong tatanggihan ninyo ang kabutihang ugali, ang pagkaawa at iba pa. Panghahawakan ko ang inyong salita. Iyan ang aking kapalit ng aking mga brilyante. Kakaibang sundal yan ah. Hindi lang kakaiba, kundi nakakatawa pang ideya. At ikaw ay magbabayad sa akin ng magpapabilanggo ng 5 araw o 5 buwan, pagpapatapo ng sino mang tao na sasabihin ko, pagpapabaril ng guardia sibil sa taong pipiliin ko, at iba pa. Pagtataka ang bumalot sa lahat kung bakit iyon ang nais ni Simon na kanyang niliwanag. Sawa na akong makarinig ng kabutihan ng iba. Ibig kong maging aking ang lahat. Isasako ko't itatapon sa dagat kahit ang brilyante kong gawing pabigat, nang sa gayon ay malinis na ang mga bulok sa bansang ito. May masamang karanasan ka ba na hindi mo malimot? Oo, mayroon. Isang araw, kinuha ng tulisan ang aking baril, maging ang 2 pako ng bala. Mabuti na lamang hindi kinuha ang aking mga alahas. Kung gayon, ipagbawal ang mga armas de salon upang mabawasan ang maraming magpunta na sandata sa mga tulisan. Kaysa matral ng mga tulisan, tunay na wala silang niya. Huwag saga ng akin ang mga tulisan, ang pinakamarangal na tao sa bayang ito. Kung ako ba'y nahulog sa mga kamay ninyo, halimbawa, papakulang ba ninyo ako nang hindi nyo kukunin ang kalahati ng aking mga alahas? Wala namang Indio rito ngayon. Magtapatan tayo. Tayo ang mga dilantad ng mga tulisan. Kung tayo maninirahan sa kagubatan, mariligtas ba ang bayan at sisilang ang bagong lipunan sa sarili nitong pagsisikap? Itigil niyo yan! Magtrabaho na kayo at simulan na ang pagpupulong. Bakit papayagan magdala ng armas? Hindi ba pinagbawal ko ito? At nauwi ito sa iba't ibang diskusyon kung bakit ba dapat ipagbawal ang armas de salon. Hanggang sumunod nilang tinalakay ang isang guro na humihingi ng silid-aralan. Bakit hihingi ng gusali? Pilibusterismo! May paaralan na lamang ang aking sabungan, sapagkat maayos ang pagkakayaking nito. Ipipinit ito sa araw na may pasabong. Hindi pwede yan. May iba pa bang pag-uusapan? Ano ang palagay mo sa Akademya ng Wikang Kastila? Hindi dapat matuto ng Kastila ang mga Indio. Matututo silang makipagtalo sa atin. Ang mga Indio ay dapat lamang sumunod at magbayad. Huwag sana ninyong masamain. Ang pagtuturo ng Kastila ay walang panganib. Upang hindi lumabas na natalo ang universidad, tayong mga Dominiko ang unang pumuri. Bakit kailangan natin makipaggalit sa bayan? Tayo ay minorya, sila ay nakararami. Kailangan natin sila, tayo ay hindi nila kailangan. Ngayon ay mahina ang bayan, ngunit siya ay magiging malakas at hindi na natin sila mapipigil. Hanggat maaga ay matuto tayong mamulitika. Nagbalik paaralan muli ang mga mag-aaral. Si Placido Penitente ay isang mag-aaral na may maayos na katayuan na ibinibigay sa kanya ng kanyang magulang. Subalit, ang pag-aaral ay isa sa kinaayawan niya. Kumusta ang iyong bakasyon? Okay, umuwi sa probinsya. Yung bakasyon ako sa Tiyan, kasama si Padre Camora. Alam mo ba anong nangyari? Ano? Kami ay nangharanan ng magagandang babae. Sobrang tanga ni Basilio sa pagkakaroon ng katipang tulad ni Huli. Susuko din ang dalagang iyon kay Padre Camora. Ano nga pala ang leksyon kahapon? Ano ka pinag-aral kapag wala ng klase? Alam mo, lagi naman walang klase, kaya huwag ka na pumasok. Sumama na lang magsaya. Placido! Promise on. Basta kalmahan mo na lang. Hindi pwedeng basta ako pumirma, lalo na ang isa kong tiyuhin ay nawalan ng lupain dahil sa paglagda nito sa kasulutang hindi binasa. Saka na lang, Peter, pag nabasa ko na to. Sige na, pangat ako na sa paper mo. Saka na lang, pag nabasa ko na.
Sa isang bulwagang pahaba na may malalaking bintanang rehas ang pinagdarausan ng klase sa pisika. Kayo'y magsipo na at tatalakayin ang salamin sa araw na ito. Ngunit bago iyon, naalamin ko muna ang mga mag-aaral na tumalo ngayong araw. Palomo! Narito po. Penitente! Klase ba, penitente? Bastos! Magbabayad ka sa akin! Nang araw na iyon, si Padre Milon, isang paring Dominiko na ginagalang at kinakatakutan ng lahat dahil ang boses nito kapag nagsimulang magsalita ay tila kulog na nagpapayuko sa lahat ng mga kabataan at dahil sa kabisoteng pamamaraan nito mangturo. Aba ikaw! Tinatawag na salamin ang lahat ng ibabaw na pinakinis na inilaan upang gumawa sa pamamagitan ng hilapsik ng liwanag ng mga larawang nasa tapat ng nasabing ibabaw na pinakinis. Mga bagay-bagay na bumubuo sa mga ibabaw na pinakinis ay nahahati sa mga salaming metal at salaming kristal. Teka! Ang sabi mo ito ay nahahati sa dalawang kategorya, ang salaming metal at salaming kristal. Kung bibigyan kaya kita ng pinutol na kahoy, sabihin na nating kamagong na pinakinis ng mabuti at pinahiran ng barnis, o ng isang pirasong marmol na pinuturahan ng itim at pinakinis din. Paano mo mauri ang mga salaming na bagyo? Kapag ang salamin ay... Ang salaming kamagong ay kasama sa mga salaming kahoy. Ang salaming ay kamagong, kasama sa mga salaming Ang kahoy ay mga punong tulad ng mangga at santol. Juanito Pelaez, alam mo ba ang sagot sa aking katanungan? Maaari ko bang marinig ang kasagutan mo? Huy, turuan mo ako, baka maging katapusan ko na ito. Baka ibagsak ako ng higanting ito. Aray! Bata ka, wala kang malang hiya. Huli ka na nga sa klase, nagawa mo pang magingay. Tignan natin ang husay mo. Sinabi sa aklat na ang mga salaming metal ay nabubuo sa paghalo ng iba't ibang metal. Totoo ba o hindi? Ang tingga ay isang metal. Ang tingga ay isang metal? Oo. Metal po ang sabi ng aklat. Ang salitang hinaluan ay nangangahulugan, may kahulugang asoge, ay isa ring metal ergo. Ang isang salaming kristal ay isang salaming metal. Ergo ang pag-uuri ng nakakalilito. Ergo ang pag-uuri ay mali. Ergo, paano mo ito maipaliliwanag? Papaliwanag ito sa pamamagitan ng... Ano? Sa pamamagitan ng pagpasok ng huli at pagsisigaw sa klase? Ano nga pala ang pangalan mo? Placido Penitente. Sa bawat liban mo ito ay nadodoble ng 5. Mapdi at alam mo ang sagot sa tanong sapagkat kundi magkakamali ka, ibabagsak kita sa araw na ito. Napakasimple, Padre, sapagkat si Placido ay naririto at wala si Placido Penitente. Aba! Wag kang magmamagaling sapagkat wala ka namang nalalaman kung meron man suriin mo ang sinasabi ko. Tama na, Padre. Maaaring markahan ninyo ako ng anumang marka, ngunit wala kayong karapatang maglahi sa akin. Inyo na ang inyong klase at sa akin naman ang karangalan at ng pagiging Pilipino ko. Araw ng Sabado sa malaking bahay ng estudyante ng abokasya na si Makaraig ay naghihintay ang mga nagkakagulo at nagbibiro ang mga estudyante. Doon ay nangangasera. Rinig na rinig ang kanilang naglalakasang tawanan at asaran na may kasama pang paghampas. Natigil ang ingay at kaguluhan nang dumating ang pangkat ng mga kabataan na may hatid ng balita. Inakala ko na ang pag-uusik ay nagtatagumpay at ang sanhi ng pagtawag ni Makarig ng pulong ay upang ipabalita sa atin ang tagumpay. At bukas, makikita natin magkakamit ng papuri at pakilala. Sabayan ang pagsusumikap natin. Mabuhay sa Sandoval! Mabuhay! Magandang balita. Nanalo tayo sa Olbak. Pinag-usapan sila ni Padre Irene. Ngunit madami din ang sumalungat. Pinagpasyahan na ito na nakakataas na lupuan ng paaralan. Kailangan na lang natin ng landaan ito ni Don Studio. Subalit, nalagdaan niya ba ito? Paano natin siya mahihikayat na gawin ito? Kung hindi siya lalagda, ipaglaban natin ang ating katwiran. Atin siyang i-influensyahan. Si Pepay, kaibigang matalik ito ni Don Studio. Maaring mapahinulad ni Pepay si Don Custodio na sang-ayunan ng ating panukala.
Wala na bang iba pang maaring gawin? Hindi marangal ang kaparaan ng iyong susyon. Senyor Pasta. Tama yan. Si Senyor Pasta ang isang abogado na tanungan palagi ni Don Custodio. Naniniwala akong kikiling siya sa atin sapagkat naging kamag-aral niya ang aking amain. Ako na ang kakausap sa kanya at sisiguraduhin ko sa hapon din ay babalitaan ko kayo. Matagal na naghihintay si Isagani bago makapasok sa bupete ng abogado na si Ginoong Pasta. Lingid sa kaalaman ni Isagani na batid na pala ng senyor ang kanyang tinungo. Naniniwala kami sa iyong makatarungang kapasiyahan. Umaasa kami sa akbang nagagawin niyo, Ginoong Pasta. Ako ay narito para ipresenta ang pagmamahal namin sa bayan. Kaya't ganito lamang ang pag-aalab namin na magkaroon ng akademya sa wikang Kastila. Walang duda ang pagmamahal sa lupang tinubuan. Kahit ako rin makabayandangan lamang sa digdig na di lamang pagmamahal ang batayan. Ang pamahalaan ay tinatag para sa kagalingan ng bayan. Upang kanyang ganap na magampana ang tungkulin ay kailangan pakinggan ang mga mungkahin ng mga mamamayan na lalong nakakabatid ng kanyang pangangailangan. Ang paghingi ay nangangulugan ng pagkakulang o pagkakamali. Ito ay pagtatangkap paglaban sa pamahalang nakakasakop. Marahil, isa lamang pagkukuro namin ni Padre Florentino. Ihatid ninyo kung umusta ko sa kanya. Lagi pong bilin ng aking amain na laging isip ang kapakanan ng iba kaya ng kapakanan ko. Naparito ko para sa mga walang buting katayuan. Dati na rin ako nagpaalila sa mga kura. Ako'y nagsikap at nagtiyaga hanggang sa ako'y nagtagumpay. Pagtapos ka ng pag-aaral, mag-asawa ng mayaman at masambayang dalaga. Manggamot at maningil ka ng mabuti. Iwasan ang mga usapin na may kaugnay sa bayan, sa halip tumalo ka sa misa at mangumpisal. Magkomunyon at huwag ipilit gawing tama ang buluktok na isipan, kundi ay wala ka namang maaabot. Ang buhay mo ay hawak nila. Pagdating ng araw ay maintindihan mo rin ang ibig ko sabihin. Tingnan mo ko, ako'y nagkakaroon ng abuing buhok. Ang mga abuing buhok na yan ang nagpapatunay sa akin na ako ay nagtagumpay dahil sa aking pagsisikap at pagsasakripisyo na ngayon na tinatamasa ko. Sumusunod ako sa lahat upang walang gulo. Ginoo, kapag ako ay nagkaroon ng ubang tulad ninyo at sa paglingon ko sa kahapon ay nakita kong pawang pansarili ang aking pinagkaitan at wala anuman para sa bayan, mabigat ito para sa aking kalooban. Tandaan ninyo po na ang korona ng katandaan ay hindi magiging korona na dapat karangalan, kundi magsisilbi itong tinik, suliranin at kahihiyahan sa aking buhay. Naghahanda ng hapunan ang chick na si Quiroga sa kanyang basar sa eskolta na sentro ng kalakalan. Ang bahay ay napuno ng halo-halong usapan at amoy ng mga tao, apyan at alak dahil sa dami ng pupalo dito. Kamusta na ang iyong negosyo? Ako may gusto sabihin sa'yo, doon sa silid usap. Kuha ko 3 diamante para sa ligawang babae. Tinapili ko siya isa, pero kuha niya 3. Ganon talaga. Ikaw ay nalok. Kailangan ko pa naman ng pera ngayon. Ngunit babawasan ko ang iyong utang na 2,000. Ang 9,000 ay gagawin ko 7. Kung ilalagay ninyo ang mga baril sa inyong kamali dahil hindi magkakasya lahat sa aking bahay. Huwag kayong matakot. Walang panganib. Ang mga baril ay unti-unti ilalagay sa ilang bahay. Pagkatapos ng magkaroon ng pagkakahalughog, marami ibibilanggo. Tutulong tayo sa mga bilanggo para makalaya. Kung ayaw nyo, lalapit na lamang ako sa iba at kakailanganin ko ang 9,000 upang isuhol sa iba. Dahil sa kagipitan, kahit takot si Quiroga sa posibleng kahihitnatnan, ay sumang-ayon siya sa balak ni Simon. Papa, Padre Camora. Ito si Benzoy, hindi ang mga dalaga. Uy, mukhang pulang-pula ka, Padre Camora. Hayop ka! Tumigil ka nga dyan. Naghahanda na ang lahat para sa pagsisimula ng tanghalan. Ang mga praile ay naupo sa unahan
Nagsisiksikan at pinipilit nila doon magkasya kahit na marami pang bangketang upuan dahil sa takot at kaba na kanilang nararamdaman. Habang si Bensaib ay nasa likod nila nang humingiti-ngiti at hindi mo mababakas sa kanyang mukha ang kaba na parabang alam niya na ang mangyayari sa palabas. Nasaan ang salamin? Anong salamin ang pinagsasabi mo? Nais ba bang manalamin? O ano, napahiya ka. Tignan mo, Padre Cavora. Papalitan niya ang malamesang gagamitin niya. Tignan mo. Lalo silang makaramdam ng kilabot nang maamoy nila ang isang insenso at kandila na hudyat ng papalapit na pagsisimula ng palabas. Dahil sa amoy na iyon ay naalala nila ang mga patay. Dagdag pa ang bilog na buwan ng iyon. Ang kahon na to ay nakita ko sa piramide ng Khufu. Nang ako naghukay para sa isang bangkay ay nakita ko ay isang kahon. Ang kahon na ito ay naglalaman ng isang dapat na abo at ilang pirasong kasulatan na aking babasahin. Pigilan niyo ang inyong paghinga at titigan ng mabuti ang kahon. Kapag lumakas ang inyong paghinga ay tiyak na liliparan ang mga abo at ang espinghe sa loob ng kahon ay wawasakin ang itim na kahon na ito. Upang masilayan niyo ito, aking bibig kasi ng unang salita. Deremo! Ako si Eutis. Ako ay pinanganak sa panahon ni Amasis. Ako ay naglalakbay sa Gresya, Persia at Assyria. Matapos kong maglakbay ay bumalik ako sa aking bayan upang tapusin ang aking pag-aaral. Subalit sa aking pagbabalik ay nadaanan ko ang bayan ng Babylonia, kung saan doon ko naranasan ang kapighatian ng aking buhay. Doon ko nabatid ang lihim na huwad na Sumebnis, ang impostor na si Gautama. Natakot silang ibunyag ko ito, kaya't nais nila akong iligpit. Iniligpit nila ako sa tulong ng mga kora, ang mga korang nagmamay-ari ng naglalakihang lupain at tinuturing pinakamakapangyarihan sa Ehipto. Sila ay nagpapahirap sa aking mga kababayan. Sila'y sakim at walang hiya. Dati na din ako nagmahal na anak ng isang kora, subalit ako'y nagkaroon ng karibal na isang batang kora, kaya't ako ay kanyang binihag at sinabihan na rebelde, lalo na nang malaman nito na malapit na akong pakasalan. Kaya't gumawa ito ng kwento-kwento, walang katotohanan ang latang iyon, kaya't ako ay tumakas, subalit sa kasawiang palad ay nahuli ako at pinatay. Ang masakit pa doon ay ang babaeng aking minamahal ay walang pakundangang ginahasa ng mga praile. Sila'y kasuklang-suklam. Nagdasal ako ng nagdasal upang bigyan ako ng pagkakataon ng malaman ng mga tao ang kasawian ng aking sinapit. At heto, ngayon, ako'y nagbabalik upang maisalaysay ito sa mga manonood. Naririto ako upang isigaw ang mamamatay tao na lupastangan sa aking kasintahan, ang mamamatay tao na pumaslang sa aking buhay, at ang mamamatay tao ng alagad ng kademonyohan. Kademonyohan! Pwes! Hindi ako! Hindi ako! Napakainit kasi ang tanghala na to. Oo, ikaw. Ikaw nga ang kura na may maitim na buto. Ikaw na magpaparatang sa kapwa. Ikaw na lumapastangan sa Diyos. Ikaw na nga ang alagad ng demonyo. Demonyo ka. Pinatay mo ang dalaga. Pinatay mo siya. Patawarin mo ako, nawa. Buhay pa siya. Buhay pa. Dapat itidin ang palabas na ito. Ito ay immoral. Hindi na ako papasok. Masyado na sila. Masyado nila ako minamaliit. Pinaya ako ng padre sa buong klase. Katakot-takot ang paghirap ko at pagtitiis ko sa'yo para makapag-aral ka. Ano na lamang ang mukha na iharap ko sa iyong mama kung nagtigo ko siya. Nais ko maging malaya! Hello, Simon.
narito pala kayo. Nais ko pong humingi ng tulong. Gusto kong pupunta ng Hong Kong. Para ano? Sige, halika, sakali. Narito na ako. Senyor! Nasaan ang mga pulbura? Nasa mga sako. Inintay ko pa mga kaitusyo. At ang mga bomba? Nakakanda na ang lahat. Mabuti, maestro. Ngayon din ay makakapunta kayo sa inyong lakad. Makikita nyo ang isang mamamangka. Sabihin nyo ang kabesa at sasagot sila ng kalis. Kaya, huwag na dapat tayo mag-aksay ng panahon. Porke? May bago po mangyayari? Mangyayari ito sa darating na linggo. Sa isang pagputok ng kanyon ay magsisimula ang himagsikan. Bueno, kayo ang masusunod sa inyo. Usap-usapan sa bayan ang mangyayaring pagtatanghal sa Teatro de Variedades. Ito ay ang Les Cloches de Corneville ni Monsieur Joy na isang bantog na Pranses. Nais ng mga tao masilayan ang palabas, subalit umagang-umaga pa lamang ay ubos na raw ang mga tiket para dito. Ito ay itinago ng mga mamamayan at ibinebenta sa mas mahal pang halaga kung sa tanging mayayaman din ang makakabili. Binibining Pepa. Baka nang matulungan niyo kami ipapulbahan ni Don Custodio ang Bicang Pastila. Subukan ko siya kausapin. Sabik at kinuha ng palabas na ito ang atensyon ng mga tao sapagkat ang palabas na sinasabing magtatampok ng mga magagandang dilag na mula sa Pransya na may katawang pangromansa kung saan ayon sa sabi-sabi, ang mga babaeng magtatanghal ay maaari mong mapaibig batay sa naging daloy ng inyong usapan. Kaya't agad itong tinangkilik ng mga tao. Maliban sa isa na walang pakialam ukol dito. Malaki kinita ko ngayon. Malaki ang kinita sa araw na ito. Tiyak na malaki din ang kinita ng mga private. Wala namang masama kung kukontra dahil baka mapalitan ng kanilang asawa ng mga Pranses na kanilang makikita. Samantalang ang mga pumapanig naman sa pagpapatuloy nito ay wala ding masama sapagkat baka nais lamang nilang masilayan o makita ang mga babae mula sa Pransya. Sa paglalakad ni Camaron Cosido, isang tagong usapan ang kanyang narinig. Ang hudyat ay isang putok. Oh, isang putok? Oo, isang putok. Yan ang ipinag-uutos ng Kapitan General. Sa oras na ipinag-uutos sa iyo, tataas nito ang iyong rango. Subalit, ipinagkibit balikat niya lamang ito. Bumalik siya sa paglalakad at nakitang may bago na namang nag-uusap na siyang nagbigay ng kalituhan sa kanya. Ang mga praile ay dapat masunod sapagkat ang Kapitan General ay naaalis din sa pwesto. Hindi tulad ng mga praile na tunay na makapangyarihan at matagal na nakaluklok sa pwesto. Andyan sila para sa kapakanan ng bayan. Ngunit mula siyang nagkibit balikat at natanaw na magsisimula na ang palabas. Ang pagtatanghal na dapat ay magsisimula ng alas 8 ng gabi ay hindi nasimulan sa itinakdang oras sapagkat di pa rin nadating ang Kapitan General. Maraming tao ang magulo at naiinip na din sa sikip at init ng kapaligiran. Umalis ka rito! Upan ko ito! Ako ang nauna dito, para naman tayo nagbayad. Hay lako, hindi ka maintindihan kahit sasabihin na nasa harap. Juanito, kaya mo ba itong isalin sa ating bika? Merci, bonjour, oui, bagat. Pagsabihin nito ay... Samantalang, si Juanito Pelaez ay nagpapanggap na marunong ng salita ng mga Pranses. Pinapatawa ba? Ang ganda! Muy bien! Sino sa tingin mo ang pinakamaganda sa kanila? Wala sa kanila ang maganda. Inaprubahan na ni Don Custodio ang wikang Kastila. Uy! Ngunit, nasa ilalim ng mga korporasyon ng mga praile. Ha? Si Basilio, bakit kaya hindi ito nakadalo? Nabalitaan ko, tinubos niya daw yung isang babae. Ang balita ko, mas binigyang pansin raw nito ang paggagamot kay Kapitan Tiago.
Sana yung opyo ko. Dali, minsan na paghisit ko dito eh. Bili, asan na? Hindi ito maaari. Kailangan mo ito mabawasan. Hindi ito maganda sa iyong palagay. Hindi mo kailangan mahirapan dahil lang dito. Pero isa lang naman eh. Alam mo, salamat at palagi kang narito para alagaan ako. At totoo ako dahil naalala at naisip mo pa akong bisitahan. Hayaan mo sa oras at namatay na ako ay ipamamana ko ang yaman ko sa'yo. Hindi ba pinapagbawal yung mga pahayag na ito? Sino naman ang nagpapadala sa akin nito? Kumusta ang lagay ni Kapitan Tiago? Lumalala ang lason sa kanyang katawan. Katulad ng bansang ito, kung patuloy na magkikipit-balikan ang mamamayan at patuloy na magpapaapi, kung patuloy nilang hahayaan ang kanser sa lipunan. Ilang araw na din hindi maganda ang kalagayan ni Kapitan Tiago. Katulad ng pamahalaan. Kailangan na talagang bawasan ang pagkalulong niya sa opyo. Ikinalulungkot ko kung gagabalain ko ang iyong pagsasalita. Ngunit wala ng panahon kaya't makinig ka sa akin. Napapansin ko, ang mga dyaryo sa lamesa ay hindi mo binabasa. Ako ang nagpapadala niyan. Bakit? Anong iyong rason? Anong iyong pakay? Ba't mo ito pinapadala sa akin? Basilio, huwag ka nang makipagtalo pa sa akin. Sasabog ng revolusyon sa isang udyan o lamang. Hindi ko alam. Bigyan niyo ako ng mahabang ipaliwanag nung maintindihan ko kung ba't ganyan yung plano niyo. Basilio, ano ang iyong mas pipiliin? Kamatayan o ang iyong kinabukasan? Kung sasama ako sa inyo, ano ang tungkulin ko? Ito ang magiging tungkulin. Ikaw ang mamapahala para sa pagbukas ng pinto sa monasteryo. Patatakasin mo si Maria Clara. Si Maria Clara? Anak ni Kapitan Tiago? Mukhang huli ka na sa balita. Nung alas 6 na siya namatay. Hindi totoo ang iyong winiwika. Bawiin mo iyan. Mentiroso! Sabihin mong dito! Sabihin mong dito to! Oo, tumanong doon. Siya'y namatay na hindi niya nalalaman na ako'y buhay pa! Hindi ko man ito gaano nasilayan, ngunit batid ko ang tunay na pagmamahalan nila. Itong alay kong hahanap para sa dalaga, walang kasing ganda. Amoy rosas ang halimuyak, kung nanaisin ng tadhanang mapanlinlang, di hahayaan mawala pa. Tayo na sanang dalawa, ang siyang huri at ang umpisa. Papatunayang ang una, pag-ibig ay di mawawala. May tipanan sina Isagani at Paulita sa araw ng Huwebes. Ano na, Isagani? Nakita mo na ba ang aking asawa na si Tiburcio? Hindi ko pa siya nakikita. Subalit, Donya, sino naman ang iyong papangasawa? Ay, walang iba kundi si Juanito Pelaez. Ay, hala! Pamaypay ko! Pamapay ko! Sino maaari tumulong sa akin? Kuhanin ang pamaypay ko! Oh, bakit ka naririto?
Dapat sundan mo ang babae sa luneta, hindi ba? Wala kang ginawa sa teatro kung tititigan ka. Ngunit anong ginawa mo? Tumitigdad sa mga mananayaw na Pranses. Napag-usapan namin ng iyong tiya na mauna ako bago kayo. Pipilita lang naman ako panoorin yon. At higit pa, wala akong gusto kay Juanito. Si Tia lang naman ang may gusto doon. Uy, huwag ka maingay ah. Ano at bakit? Si Don Tiburcio, ang iyong tiyo. Ano? Anong meron? Nasa bahay siya ng aking tiyo na si Padre Florentino. Bili niya sa akin na huwag ko raw ito sabihin sa iyong tiya. Pangako, di ko ito sasabihin kanino man. Hindi magtatagal at uunlad din ang aming bayan. Kaya't nagsusumikap ako ng maigi para hindi na nila kami maliitin. Hindi ko alam na ganyan pala kalaki ang pagmamahal mo sa inyong bayan. Hindi ka dapat nakakaramdam ng paniniloko. Sapagkat nandiyan ang bayan na nagmamahal sa akin bago pa tayo nagkakilala. Kaligayahan ko na mahimlay sa lihim ng puno habang dumadampi ang aking pisngi sa simoy ng hanging amihan. Iniimbitahan kita, Paulita, sa bayan ko. Higit mo na magugustuhan manirahan doon. Iniimbitahan mo ako? Sa bayan mo? Kung saan kayo sinilang? Kung saan ka lumaki? Kasi balita ko, doon ay marami daw linta at kailangan tumawid pa sa maraming dagat at bundok bago mapuntahan ang iyong lalawigan. Alam mo ba ang hindi ako sanay sa malayong paglalakbay at karwahe o tren ang maaari kong sakyan? Huwag kang mabahala, Paulita, sapagkat darating din ang panahon na maihahatid kita sa anumang lugar. Magkakaroon ng modernong pamumuhay pagdating ng araw. Kailan pa? Kapag ako ay matanda na? Kapag ako ay uugod-ugod na? Kailan pa, Isagani? Kailan pa? Wala kang kamuwang-muwang. Hindi mo ba nasusundan ang pinaglalaban ng mga kabataan sa Madrid at dito sa ating bansa? Hindi mo ba batid na magkakaugnay ang mga tinig ng kabataan sa kanilang paninindigan? Iginigiit namin na tumindig ang Pilipinas sa tabi ng Espanya bilang bansang malaya. Dalawang bansa silang dapat magkalat, hindi dapat manatiling kolonya na lamang ang bansa na aking sinilangan at kinalakihan. Yung mga sinasabi mo ay mga pangarap lamang at hindi matutupad kailanman. Mabibigo sa aming pakikipaglaban? Kung magkakatotoo man ang iyong pangamba at kawalan ng tiwala sa aming pagnanasa na maitaas ang bandila ng tagumpay, matutuwa pa rin ang mga kabataan, lalo na kung may magtuturo sa amin kung nasaan man ang aming libingan. Tayo'y umalis na. Madilim na at hamon. Baka magkasakit ka pa, Paulita. Nang gabing iyon, ang pangkat ng mga kabataan na binubuo ng 14, hindi kasama si Basilio at Juanito, ay nasa bulwagan ng Panisteria na Macanista de Puente. Para kay Don Custodio sa kanyang panukalang songs. Tortang alimasag para sa mga Friday. Lumpiang babe para kay Padre Irene. Ang pansit gisado naman, para sa sama at gulo ng pamahalan at bayan. Galang nyo ang mga musmos at nasawi, kikirogan na lamang. Wow, sa Eminensya Negra na lamang. Marna Sili! Marna Sili! Nakita ko ang paborito ni Padre Sibila. Kinabukasan, si Basilio ay maraming pinaplanong gawin. Ito ay ang pagbisita sa mga pasyente, ang pumunta sa universidad, at ang bayaran si Macaraig. Alam mo bang tungkol sa Michael God? Natuklasan daw ito ng mga Friday at ang mga kabataan daw may gawa nito. Naglalaman daw ng mga himadsikan at kung paano re-rebelde. Matuwa ka, Basilio, sapagkat wala na namang pasok. Di ba ang galing? Wala na naman tayong klase.
At masaya ka doon? Oo, masaya. Bakit ka na pa rito? Nais kita makausap. Anong pangalan mo, binata? Si Basilio po. Mabuti nandito ka. Hindi mo na papahirapan hanapin ka. Anong winimikan ninyo? Huwag kang malma, Basilio. Dadalhin tayo sa karwahe namin. Doon na tayo mag-usap. Nagtalumpati si Isagani upang palakasin ang loob ng kanyang kamag-aral na siyang nagbigay pag-asa kay Basilio. Humahanga ako sa mga kabataan na kayang ipahayag ang kanilang mga salita. Nabalitaan ko ang nangyari. Wala akong dapat ihingi ng paumanhin. Hindi po ako humihingi ng paumanhin. Mabuti kung ganoon. Karapatan mo, Isagani, ang sabihin ang nais mo mga sabihin sa aming mga paring. Subalit, ako ay nangangamba na baka sa iyong pinagagawa ay hindi ka na muling makapasok ng universidad. Nais kitang makausap. Ano ba kasi ang nais mong mangyari? Ang pagtupad sa obligasyon ng simbahan at pamahalaan. Nakakalungkot sapagkat ang pamahalaan mismo ang nagbabaon sa amin sa kumanoy ng kamangmangan. Hinahayaan nyo kami na malugmok sa kadiliman sa halip na akayain nyo kami sa tagumpay. Hinahadlangan ninyo ang lahat ng ito, maging ang mga profesor na nagtuturo sa amin ay tinatanggalan nyo ng motibasyon upang hindi magturo. Ang ibig ninyo ay pagbatayan ng mga guro ang kamangmangan at matatandang kaisipan na niluma na ng panahon. Napakabigat ng iyong paratang, Isagani. Ang paaralan ay hindi para sa lahat ng kabataan. Ito ay binubuksan lamang para sa piling mag-aaral. Yan ay may matakas na kaasalan at mabuting moralidad. Yan ang dapat taglayin upang makapasok ng eskwelahan. Ngayon, sino ba ang dapat sisihin sa kawalan ng kaasalan? Hindi ba ang pamahalaan? Tunay ngang may depekto ang mga kabataan. Ito ay ang tamang kaasalan. Ang mga kabataan ay nagiging revolusyonaryo na patuloy tumutuligsa sa pamahalaan. Huwag kayo humadlang sa aming pinaglalaban, sapagkat ang pagkaunlad namin ay pagkahudlad rin. Huwag kayong matakot sa pagbabago. Ang edukasyon ay para sa tao may mga dangal. Wala ba kaming dangal, Padre? Hindi yan ang nais kong sabihin. Kung kayo ang may pangangailangan sa karunungan, ay kayo ang dapat gumawa ng hakbang. Tama kayo, Padre. Gagawa kami ng hakbang nang sa gayon ay matupad ang nararapat. Kailangan ko na hong umalis. Pupunta pa ako sa tanggapan ng Kapitan General. Gusto niyo po ba sumama? Hindi na. May pupuntahan pa. Kahanga-hanga ka, Isagani. Kahanga-hangang iyong paninindigan. Lumaganap ang balita sa pahayagang El Grito hingil sa hula ni Bedside na magkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng mga mag-aaral at otoridad sa Pilipinas. Dahil dito, nabalisa ang mga tao, lalo na ang mga inchik, general at mga praile na dumadayo sa tindahan ni Quiroga. Natakot din si Quiroga at nagtungo sa bahay ni Simon upang itanong kung dapat gamitin ang mga armas na nasa kanyang bodega. Subalit, ayaw makipagkita ni Simon kanino man. May nag-udyat sa Kapitan General na balil ng mga ito. Ang bigyan aksyon mga kabataang pilibustero na walang ginawa kundi magrebelyo. Ang binata ay nasa bilangguan dahil nahanap sa kanya ang pinagbabawal na panagan. Nabalitaan niyo ba na nagpakita raw si Kapitan Tiago sa mga mongha ng Santa Clara nung ito'y kasalukuyan naghihingalo? Talaga? Grabe, nakakatakot. Diba? Sa simulay, di makapaniwala si Huli sa balita ni Hermana Bali na patay na si Kapitan Tiago. Ngunit, nang malaman ang totoo, ay nahimatay ang dalaga.
kaawang Basilio. Wala akong magawa sa kanyang sinapit. Lumisa na rin si Kapitan Tiago na siyang tumutulong sa kanya. Tumakas ka, Holly. Walang mangyayari kung ikaw ay iiyak na lamang dyan. Iisa lamang aking tanging paraan para siya ay aking tulungan. Kay Padre Camora, siya ang tinuturo ng aking isip. Ating subukan. Walang mawawala kung hindi natin susubukan. Ikaw ay aking sasamahan. Nang sa gayon ay walang mangyayari. Ikaw ang aking gagabayan papunta roon. Huwag kang mag-alala. Ngunit, ako po ay natatakot. Paano po ang iniisip ko ay kapalit ng inihiling sa Camora? Huwag ka mag-alala, gagabayan ko kita. Basilio, natatakot ako. Baka mangyari sa akin na nangyari kay Maria Clara. Lalo na sa kumbento ako palagi. Kasama si Hermana Petyang at si Padre Camora. Si Padre Camora! Halika rito, dalaga. Dumilim ang paligid. May tumawag sa pangalan ko. Tama na po! Isang palapag. Tinanong ko kailan ako sa babot ng baso may naghihintay. At bakit ba pag nagsawa na ako biglang ayoko na? At ngayon, di pa rin alam kung ba't tayo nandito. Itigil muna ang pag-ikot ng mundo. Ha 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 ha. Hayop ka! Huwag mo kong takasan! Ang laman ng balita sa pahayagan sa Pilipinas ay panay tungkol sa Europa, mga papuri sa predikador ng bansa at sa operatang Pranses na lalong nagtatagumpay. Sa kabila noon ay hindi napansin ang nangyari sa bayan ng Tian. Naging bulong-bulungan ang pagkahulog ng isang babae mula sa tuktok ng kumbento na hindi binabanggit ang pangalan ng biktima. May lumabas pang balita na nakipag-areglo ang pamilya ng nasawi. Isa lang ang may katiyakan sa mga balita ito at ito ay ang pag-alis ni Padre Camora sa kumbento at pumuntang Maynila sa pandaliang tumuloy sa bahay pahingahan ng mga pari. Siya ang dapat maiwan. Isang estudadyong alila. Wala manghabol sa kanya. Pagpauman niyo, Kapitan. Ngunit may nakapagsabing isang estudyante ng medisina ang binata at siya'y labis na pinupuri ng kanyang mga guro. Hindi siya dapat magpatuloy na magbilanggo sapagkat matatapos na siya sa pag-aaral. Mas lalang mabuti sapagkat hindi na malalagay sa panganib ang buhay ng maraming tao sa kanyang mga kamay. Sa aking palagay, ang binatang yan ay walang kasalanan at inosente sa lahat. Ang binatang yan ay nahulihan ng tragbabawal na aklat. O nga, maaklat na pang medisina at ilang mga polyetong mula sa Espanya hindi pa man nang naaalisan ng mabalo. Ibig sabihin ay hindi pa man lang nababasa. At isa pa,
Wala siya sa gabi ng salo-salo ng mga estudyante. Kaya naniniwala akong wala siyang nalalaman at siya ay inosente. Mas mabuti sa halimbawa para higit na matakot ang karamihan. Ngunit, hindi po ba kayo nababahala sa inyong pananagutan? Anong akin ikakabahala? Ginagawa ko lang ang aking tungkulin. Ngunit, paano ang bayan? Anong bayan? Ano ba sa akin ang bayan? Totoo ang Espanya ang umirang sa inyo at ang inyong posisyon ay hindi nagmula sa bayan. Mas narapat kayong gumawa ng mabuti sa ngalan ng bayan at dala sa inyo dito. Sapagkat bago kayo pumarito ay nangako kayong matupad ng katarungan at kabutihan ng pamamahala. Ano sa palagay mo ang ginagawa ko? Ako ba'y nagpapabaya? Napakaganda ng bayang ito, kamahalan. Ang mamamayan ay mabait at masunurin. Sila ay mapagtiis. Nabubuhay silang patuloy na umaasa lamang. Iniibig ko ang Espanya, kaya ako ay narito ang nagsasalita. Hindi ako militar at ako ay matanda na. Ngunit kung para sa bayang Espanya, handa akong gumawa ng pagpapasakit. Nalalaman ba ninyo kung kailan ang alis ng barko? Makikita si Basilio sa isang sulok ng kulungan. Labis-labis ang lungkot na may kasamang galit at pagluluksa. Katapos po ay natagpuan ang iyong kasingtahang bumagsak galing sa itaas. Napabalita rin po na magbibigay ng napakalaking piging ang Eminencia Negra para sa kanilang pag-alis ng Kapitan General. Marahil ay isasabay po sa nalalapit na kasal ni Ginoong Juanito at Binibini Paulita. Ito? Si Juanito? Paano? Napawi ang pag-ibig ng Binibini kay Isagani matapos isuong ng binata ang sarili sa kapahamakan. Ang aking pong kalayaan ay utang ko sa inyo, Ginoo. Wala nang natitira sa akin kundi gantihan ng sama ang sama at pagpatay ng pagpatay. Alang-alang sa aking ina't kapatid. Maraming salamat, binata. Ngayon ay pareho na tayo. Halos huli ka na imulat ang iyong mga mata. Tayo sanang dalawa na makagawa ng mahimalang panukala. Nitroglycerina. Dinamita. Ito ay higit pa sa nitroglycerina. Ito ay mga luhang tinipon, pagtitimpi sa kawalang katarungan at pang-aapi. Lakas laban sa lakas, dahas laban sa dahas. Mamayang gabi, ito ay magbibigay liwanag, ngunit makaraan ng 20 minuto at manlalabo ang ilaw. Kapag itinaas ang mitsa, ito ay sasabog at walang makaliligtas sino man. Kung gayon, ay hindi niyo na ako kailangan. Aba, hindi. Ikaw ang mamumuno sa taong bayan na nais lumaban. Dalhin mo sila kay Quiroga, naroon ang mga baril, patayin mo silang lahat at mga lalaking tumanggi sumama. Lahat? Lahat ng mga duwag kailangang baguhin ang lahi. Nang sa gayon ay magkakaroon tayo ng lipunang malusog at hindi magpapanggi. Ito ay pagsilang ng bagong buhay. Sumang-ayon man o hindi sa daigdig ay wala na akong pakialam. Bakit ko lilingapin ang lipunan na walang pakialam sa akin? Yan ang ibig kong marinig. Sa ika-10 ng gabi, hintayin mo ko sa tapat ng bahay ni Kapitan Tiago. Saan kaya maaari magsimula ang kaguluhan? Teka, pista? Ang kasal ni Juanito at Paulita sa bahay ni Kapitan Tiago. Kaawa-awang Isagani. Ngunit alam ko nang hindi siya makikiisa sa ganitong paghihimagsik. Hindi naranasan ni Isagani ang mga kaapihang pinagdusahan ko. Teka, paumanhin din o, pero hindi kayo pwede pumasok dito ang ganyang kasuotan. Ngunit, wag muna kayo man pumilit, kundi tatawadin ko yung ibang kasamahan.
Halika, umalis na tayo dito. Hindi, gusto ko siya makita sa kahuli-huli ang sandali. Gusto mo bang mamatay? Ang bahay na yun ay puno ng pulbura. Pagkatapos ng 20 minuto, sasabog ang lampara na yun. Kapito ng gabi, ang sunod-sunod magsidatingan ang mga panauhin. Si Don Timoteo ay hindi mapahinga sa pagpati ng mga bisita. Nilalaman ng balita ang papurit kabayanihan ng Kapitan General, kasama na ang pagsuot sa ilalim ng mesa ni Padre Irene upang habulin ang magnanakaw na bunsod daw ng katapangan. Pagkaraay inilarawan ang kabaliktaran ng magnanakaw, kabalasik, ulila, takot at kabaliwan. Pasensya na, Bensay. Hindi natin pwede ito i-imprenta. Maigpit na yung pinagbabawal ng Kapitan General ang pagbanggit sa kahit anuman sa pista. Tonto! Anong pinalalagay mo rito? 50 piso lamang nanakaw at 3 lamang ang tulisan. At ako yan dito. Kaya-kaya ko pa sipain. Ipagkumanin mo ko, Padre. Wala lamang ako sa aking sarili. Mga Ginoo! Mga Ginoo! O ano at humahangos ka? Si Tales po! Ibinunyag niya na si Simon ang may pakana at namumunan ay magsikan! Ano? Iba-iba ang sapantahan ng mga tao kung sino ang may kagagawan sa mga nangyari sa kasal. Nagsasabing si Quiroga, si Macaraig, mga praile, si Kapitan Toringoy ay umubo lamang at tumingin kay Isagan. Ayos lang po ba kayo, Sr. Simon? Nais ko lang ako patungan kay Don Tiburcio. Ikaw na muna ang bahala sa kanya. Mauuna na ako. Ito, isang telegrama. Espanyol escondido casa Padre Florentino. Correra limitara vivo muerte. Sino ang tinutukoy nito? Dr. Victorina! Simon, alam mo ba ang sinasabi ng telegrama? Hinahanap ko kayo nito, pati malubuhay. Nahihilo ba kayo? Hindi.
mawawala rin ito. Diyos ko, ano to? Ano ang iniinom nyo? Huminahon kayo, Padre. Hindi na ako magpapahuli ng buhay at mamamatay na din ako. Sabihin ninyo, Padre, kung may Diyos nga ba? Aba, oo naman. Totoo ang Diyos. Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Mamamatay din ako. 3 taon na nakalipas nang nagbalik ako mula sa Europa. Puno ng pag-asa at pangarap. Nais ko lamang ikasal ang aking minamahal at mabuhay ng mapayapa. Ngunit ang lahat ng ito ay nawala. Puro pasak ang natira. Nakilala ko ang Kapitan General nung pa siya'y komandante pa lamang. Naging magkaibigan kami dahil sa pangangailangan ng isa't isa. Patawarin nawa kayo ng Diyos, Sr. Simon. Ang lahat ng ito ay pagsusubok niyo lamang at baka plano sa inyo. Sundin na lamang natin ang kanyang plano at magpasalamat. Kalooban niya ito? Lahat ng ito? Hindi ko din alam, Ginoo. Walang nakakaalam ng kanyang plano. Ang alam ko lang, itinutulungan niya tayo kapag tayo ay nangangailangan. Kung gayon, bakit ipinagkait niya ang tulong niya sa akin? Dahil hindi siya sang-ayon sa inyong pamamaraan. Isang pagkakamali ang gumawa ng masama sa pagliligtas sa kasamaan. Ako ay nagkamali. Ngunit bakit ipinagkait ng Diyos ang kalayaan ng aking bayan? At bakit hindi na lang ako pausahan at palayaan ng aking bayan? Kailangan pa ito magningas, Ginoo. Kaya nga inuudyokan ko ang kalupitan. Kaya lumaganap ang kasamaan. Pinag-igting niyo ang kasamaan nung walang adhikain ni binibigay. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Magtiis at maggawa. Magtiis at maggawa? Kung nakita niyo lamang ang mga nakita ko, mga napatay pa sa kasalanan ng iba, magtiis at magawa? Anong klaseng Diyos yan? Yan ang Diyos na nagpaparusa sa mga taong kulang sa panalak. Kung ang Pilipino ay handang ipaglaban ng kalayaan at hindi yumuyuko sa mga Espanyol, tiyak na makakamtan natin ang kalayaang ating inaasam. Kawaan ng Diyos sa mga kaluluwang naligaw ng kanilang landas. Itago sana kayo ng walang hanggang lalim ng karagatan. Kung sa isang marangal na layon ay kinakailangan ka, ay sana kunin ka ng Diyos at ipakita sa tao. Samantala, diyan ay hindi ka magliliko ng katwiran at hindi mag-uudyok ng kasakiman. Konsumato mes!